Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 26 July 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 28. Ang pahayag laban sa hari ng Tiro. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 28 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito, ang ipinapasabi ko sa kanila sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Makinig dito yung alam niyo na, yung nagpapanggap na Diyos dito sa atin, sa Pilipinas. Andito sa Bible, Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro. Pero hindi tayo Tiro ha. Pilipinas, may similar lang na napakilalang Diyos sa atin. Kaya wag talaga tayo mapagpaniwala sa tao guys na nagpapanggap ni Diyos. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito na ipinapasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakalaklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Verse 3, akala mo'y matalino ka pa kay Daniel, akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit paanong lihim. Verse 4, sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at makapagbunto ng pilak at ginto. Verse 5, sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumalaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Maraming alam nyo guys, naranasan ko yun, nung nandoon kami, kumain kami sa restaurant, may nagpanggap na na working student, nagtitinda nga ng mga ganyan, utap, ganyan. Tapos sinasabi sa amin na daw siya, habang nagtitinda ng gano'n, nag-aaral siya. Kaya ako naman naawa din ako noon, binigyan ko kaagad. Yung pala na malaman natin nung bandang huli talaga palang sindikato sila. Kaya ilagay na rin natin sa tama yung pagtulong. Katulad ngayon, tumutulong. Maganda ngayon yung ni BBM, lahat kahapon sila sabay-sabay talagang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya papuri talaga sa lahat ng mga LGU, mga opisyalis natin sa Pilipinas. Talagang lahat sila kumilos para tulungan yung mga nasalanta ng bagyo. And nawa, Father God, wala nang bagyong dumating sa amin para masaya na lahat. Kasi pag nagbagyo, bumabaha Dahil syempre walang tigil ang ulan. Siguro na-imagine natin yung kay Noah nung araw guys, no? Yung 40 days, 40 nights na ulan. Kaya pala napuno talaga, nag-flooding talaga kasi walang tigil ang ulan. Pero laging sinasabi na hindi na tayo papatayin ni Father God through flooding. 'Di ba sabi niya, nangako siya na hindi na niya lilipulin ang mundo sa through flooding mula nung kay Noah. Kaya huwag tayo mangamba kung bumahaman, hindi tayo pa rin yan papatayin. Pero dapat mag-ingat na rin tayo, huwag na tayo magtapon ng basura sa mga drainage. Kasi tingnan mo, bumabalik din sa puro basura yung nakikita natin nakalutang. Okay, ulitin ko, bilisan na natin at oras na ng work. Ulitin ko yung verse 4 ha. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Verse 5, sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Verse 6, kaya naman ito ang ipinapasabi ng Diyos na si Yahweh, pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili. Verse 7, ako guys, basta sumunod lang tayo sa pamamahala ni PBBM. Tayong Pilipino is uunlad talaga. Kahit ano pang
kahit ano pang dumating na pagsubok sa Pilipinas, basta't maging obedient lang tayo. Wala lang mga nagsisiraan ba para maunlad na lahat. Kasi ang paninira nyo hindi naman sa presidente, kundi para sa Pilipinas na ang bagsak ng paninira nila. Kaya dapat wala nang ganyan. Okay, dito na tayo sa verse 7. Ipapalusob kita sa pinakamalupit na. Ano yun? Bakit na? May hangin ba? Wala nang hangin dito sa ko eh. May nalaglag guys, kusa siyang nalaglag. May kasama ba ako dito? Ay, nako. Nakakaano naman. Pero naririnig ko doon sa labas, parang may kumukulog. Okay, verse 7, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Ano ba yan? Kinilabutan naman ako dito. Ba't nahulog ka nang wala namang ano? Huwag ka matakot, kasama mo si Father God. Okay, verse 7, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig, wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Verse 8, ihuhulog ka niya sa walang, kaya ako guys, kasi nagtitiis na nga ako sa init, sobrang init na nga, tapos parang may inano pa ng hangin para mahulog siya, para mahulog yung isang item dito. Okay, verse 8, ihulog ka niya, ulitin ko ulit yung verse 7. Ezekiel chapter 28 verse 7, ipapalusob kita sa naririnig niyo yung yung kulog. Kaya pala siguro nalaglag yan. Okay, verse 7, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakan nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ayan, binawi din. Kasi pagsama-sama talaga galing guys. Verse 8, ihulog ka niya sa walang hanggang kalaliman, papatayin at ihahagi sa pusod ng dagat. Verse 9, sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Doon mo malalaman ikaw pala ay tao lang at may kamatayan. Verse 10, parang aso kang papatayin ng mga dayuhan, akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang pagbagsak ng hari ng Tiro. Verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 12, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mong ito ang ipinapasabi ko, ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Verse 13, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topaz at diamanting nagniningning, berilo, onyse at jasper na walang kahambing, sapiro, esmeralda at karbongko. Ginto ang iyong inggasto. At ang pagkaukit dito, anong inggasto guys? Ginto ang iyong inggasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda nung una pa nang isilang ka sa mundo. Verse 14, kirubin ang itinalaga ko magbabantay sa iyo, nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Verse 15, wala kang kapintasan mula pa na nang isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Verse 16, nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan, kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Verse 17, naging palalos ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para magpatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Verse 18, dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupok kita sa apoy, nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. Verse 19, katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang makakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapit. Ang pahayag laban sa Sidon. Pasensya na guys, binilisan ko na, nagmamadali na eh.
Verse 20, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 21, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa Sidon at magpahayag laban sa kanya. Verse 22, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Sidon ay kaaway mo, pupurihin ako ng mga tao dahil sa gagawin ko sa iyo pagkatapos kong parusahan ang lahat ng ninirahan sa iyo. Makikilala nilang ako si Yahweh at ipinapakita ko na ako ay banal. Verse 23, padadalhan kita ng mga sakit. Ang mga lansangan mo ay matitigmak ng dugo sa kabi-kabila, patay ang makikita, dahil sa pagkumpay ng tabak ng walang pakundangan, at makikilala ninyong ako si Yahweh. Father God, tama na yung COVID-19, huwag ka na magbigay ng parusa. Yun lang napakasaklap na Ito kasi guys, nangyari na ito sa kanila, pero sa atin, naririnig niyo yung kulog. Sobrang lakas, no? Ito kasi guys, nangyari na ito sa kanila Pero sa atin, sa panahon din natin, yun nga, yung nakaranas tayo ng COVID-19. Yung buong mundo. Ang lagi kong dinadalangin, nawa, hindi na magbigay si Father God ng mga ganyang Kasi, kilala na naman natin na siya si Father God. So, bakit ano pang dapat patunayan niya? Sinasamba naman natin si Father God. Kaya tayo talaga, huwag tayong sumamba sa Diyos para hindi tayo parusahan. Okay, sa generation ba natin ba? Kasi sila sa generation nila, sumasamba sila sa ibang Diyos. Okay, dito tayo sa Pero sa panahon natin ngayon, may nagpapanggap din kasi yung Diyos Dapat huwag nating paniwalaan para hindi tayo parusahan. Dapat wala nang magpapanggap ng Diyos. Kasi tao naman sila Okay, dito tayo sa Kasi guys, pag pinarusahan sila ni Father God, damay-damay kaya ang parusa, hindi naman sa kanila yung natipong sila lang talaga. Maraming nadadamay sa pagparusa, lalo na yung pangkalahatan. Okay, dito tayo sa Ezekiel chapter 28 verse 24, pagpalain ang Israel. Ezekiel chapter 28 verse 24, sinabi ni Yahweh, alin man sa mga bansang humahamak noon sa Israel ay hindi na magiging tinik na magpapahirap sa kanya kang magkagayon makikilala nilang ako si Yahweh. Verse 25, ipinapasabi pa ng Panginoong Yahweh, kapag natipon ko ng muli ang Israel mula sa iba't ibang panig ng daigdig, malalaman ng lahat ng bansa na ako ay banal. Sila'y maninirahan na sa kanilang tunay na lupain sa lupain itinalaga ko sa aking lingkod na si Jacob. Verse 26, doon magtatayo sila ng kanilang tahanan at magtatanim ng mga halaman. Payapa silang makapanirahan doon matapos kong parusahan ang mga karatig bansa na humahamak sa kanila. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Bye everyone. God bless.